Formal lang nilunsad ng PDP Laban ang kanilang kampanya para sa May 12 elections at nasa Club Filipino sa San Juan si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, okay, ano na nangyayari dyan at sino-sino ang present mula sa senatorial slates ng partido ng dating Pangulong Duterte? 8 pangalan ba ang talagang ine-expect natin? Ongoing ngayon yung mga performances dito sa Club Filipino at so far sa mga guests o mga dumadayo, mga supporters dito, ilan sa mga nakita na natin dito na personality sa ilang mga vloggers, ang artista na si Dagul. Nag-perform na kanina OPM singer mula sa side A na si Pito at inaasahan pa natin na may mga susunod pa ng mga tao. Actually, puno na itong venue pero hanggang sa labas, meron pa rin mga susunod na mga supporters. Pero abangan pa natin magsimula ng proper around 3 or 4 o'clock p.m. mamaya and then 5 o'clock. Dalating dito si former President Rodrigo Duterte para formal na i-endorso yung sinasabi nga nilang nakinay na bahagi ng Laban. Oo. Ang irony dyan, Merrimon, yung PDP Laban mismo at yung mismong lugar na yan ay may mga historic significance yan. At ang historic significance yan, yung sabihin natin na pupunto ron sa tinatawag ng mga tao na nasa likod ng grupong yan, ng mga Dilawan. No? It's a Dilawan stalwart. Wala bang nagpo-point out ng irony dyan sa mga personalidad na present? Sorry Lord, medyo tumatalo-talon yung audio nyo. Ano ulit yung tanong natin? Okay. Yung PDP Laban kasi, very specific ang political origins yan and related yan sa mga Aquino. Also, yung Club Filipino is distinctly may historical significance yan sa diyan naman nanumpa si Cory Aquino, no? Noong 1986. Meron bang ilan sa mga originals na nandyan at least? Ultimo, yung anak ng founder ng PDP ay wala dyan, si Coco Pimentel. Alert, inaabangan pa natin yung iba pang mga political personalities. Tungkol dito sa Club Filipino, base sa mga sources ang ilang mga nakausap natin, may subtle anti-Marcos na message sila hinahayaan na makapang-cross dahil nasa pagpili ng Club Filipino, lalo-lalo na para sa campaign na kick-off venue nila. Taong 1996 kasi, dito ginanap yung inauguration ni Presidente Corazon Cory Aquino. Kasagsagat yan ang People Power Revolution. So may kinalaman ito sa pagpapatalsik kay former President Ferdinand Marcos Sr. At yun sa mga nakausap natin kanina, sabi nga nila, may historical relevance itong lugar na ito, ang Club Philippines San Juan. Pero yun nga, inaabangan natin mamaya sa mga sasabihin nila, lalo-lalo na sa inaabangan natin na mensahe ni former President Rodrigo Duterte, kung ano nga ba yung gusto pa nilang mensahe ng cross bukod doon sa pag-endorse sa official na senatorial slate ng PDP Laban. Merrimon, anong oras ulit inaasahan si former President Duterte at inaasahan din ba ng mga dadalo dyan na yung mensahe niya ay kasing anghang ng mga salitang binitawan ni President Bongbong Marcos sa Lawag, doon naman sa rally ng Alyansang Bagong Pilipinas? Oo, then yung inaabangan natin ngayong araw. Around 5 o'clock o 5:30 p.m. ina-expect na natin pagdating dito ni Rodrigo Duterte para hindi lang i-endorse itong kanilang senatorial slate. Aabangan din natin kung meron siyang magiging sagot doon sa mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nasabi kasi ni Bongbong Marcos na yung kanilang senatorial slate sa Alyansa wala raw kinalaman or involvement pagdating sa war on drugs, yung sa pagpapalakpak daw sa China kasabay ng initan sa West Philippine Sea. At may nasabi nga rin itong si Marcos tungkol sa false prophets. So titingnan natin mamaya kung meron na ba nga magiging sagot pabalik itong kampo nila Duterte ang kanyang senatorial slate, lalong-lalo na patungkol sa issue ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero nakita nga natin, naabangan natin sana yung presensya ni Sara kung narating siya dito. Pero base sa mga posts ay mukhang magkasama sila ng kanyang kapatid na si Kitty Duterte sa ibang bansa. Alright, abangan. Kompleto na ba yung mga nandyan ba sa Senate roster, yung mga senatorial ba sila ay kompleto na ba lahat o may mga inaantay pa? Sabi sa atin dito, kompleto na raw sila. Actually, kaninang umaga, yung ilan sa mga nakausap natin, ang sabi, ang nandito na ng maaga ay sila ang abogado at saka ang musician na si Jimmy Bondo kasama ni Senator Robin Padilla. Pero more likely ngayon, kompleto na raw sila dahil sabi nga, magsisimula na ang pinaka-program proper in a while. And ngayon may mga
pinakatinig natin dito ay yung legal representation ni KOJC Leader Pastor Apollo Kibuloy. At nakita nga natin dito yung kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torrion. So far, 9 out of 9 sa mga membro ng Senatorial Slate ng PDP Laban ay nandito na. Hihintay na lang natin mamaya kung ano nga ba yung mga plataforma o programa na kanilang isusulong kung sakaling sila ay manunungkulan. Mary Mon, ano naman ang setup dyan ngayon, no? Especially dun sa mga supporters, meron bang pagkaing nakahain o ipapamigay? At aware naman nga ba yung mga organizers na those meals o yung food items na yon may be considered as a form of vote buying? Oo, Denise, yun nga yung sitwasyon dito. Halos restaurant yung style ng venue dahil yung mga lamesa dito, kompleto. Merong baso, may utensils, at merong coffee dito sa gilid. At ina-expect natin o inaasahan natin na posible mamaya ay magkaroon din ng pagsiserve ng pagkain. At isa na ito sa mga pinaalalahanan nga ni Comelec Chairman George Garcia na ayon nga doon sa 1985 election code, bawal ang pagpapakain sa mga supporters kasi nga nagbubuka na rin itong way of a bribery sa kanila o para pagbili ng boto. At kung sakali nga na masilip yung mga sitwasyon na to, tulad sa iba pang pangangampanya na sinasagawa na mayroong pinapamigay ng pagkain, posibleng may kaharapin na offenses o kaya disqualification ang mga kandidato. Balik sa inyo. Alright. So, habang nag-aantay tayo, okay, maraming salamat. Sa ngayon ay kulay slightly lilac at purple sa under the light na si Mary Mon Reyes.